Hi guys, and welcome to the channel. We are Iron Strange, and today is May 8, 2024. Ang review po natin is itong 2020 model ng Cafe 150 ng Motorstar. So guys, ngayon lumabas na yung version 2 ng Cafe Motorstar 150. Balikan lang po natin si Cafe version 1, no? So, malalaman natin kung maganda bang bilhin yung version 2 sa pamamagitan ng pagbalik tanaw dito sa version 1. So, before we go to the review of 2020 model version 1 of Cafe 150, introduce ko muna sa inyo to si Cafe 150. Punta tayo sa dashboard. So, ang tinakbo na odo nito guys is 5,017, no? Although nung nakuha ko tong unit to na second hand, putol yung kanyang speedometer cable. Pero I suppose siguro baka ang mileage niya ganun pa lang din, baka maybe 8,000 pa lang to. Mukhang hindi gamit kasi nung nakuha ko siyang condition yan, papansin niyo naman faded yung colors niya, nabilat sa araw, pero hindi siya gamit na gamit in a sense na ang kapal pa nung stock tire niya. So aftermarket na tong gulong na to, hindi na stock, kasi kung gamit siya, dapat pudpud na yung gulong niya after 4 years. Kabibili ko lang to nitong 2024, kaya yun. So sabihin natin na 5,000 na itong tinakbo nitong Cafe 150, and ako naman na-run ko na itong motor na to ng about 800 kilometers, no? 700 to 800. So bigyan ko kayo ng update dito sa version 2 kung kamusta siya. Version 1 pala. So before we start, ang Cafe 150 na to ay all stock ang makina. Nag aftermarket tires tayo dito. Stock yung size nito. Dito nag-iba lang ng kaunti. 90-80 ang size niya, no? Tapos naglagay tayo sa likod ng bracket na stainless. Custom bracket po yan, no? Pina-welding ko sa Bong Baron dyan sa bayan ng Montalban. And then naglagay tayo ng high-rise handlebar. Pang ano po yan, mga tricycle model na TMX, ganyan, Kawasaki Barako. So hindi na yun yung mababang manibela na nakaganon, nakataas na. So without further ado, let's start the review. So hindi pa po natin nahawakan yung version 2, no? Pero alam natin na ang panel niya this time around is digital panel na isang piraso na ganon. Tapos ang light niya ay LED na roon. Okay. So bukod doon, it's basically the same Cafe 150. Hindi naman nag-update si Cafe 150 version 2 except yun lang in-update niya. Digital panel at saka headlight na LED. Okay. So essentially it's the same bike. And I would say guys, kung wala na tayong review na yung mga rating na score, no? Overall, ang bike na to ay kung gusto mo ng budget friendly na manual transmission na motor na may clutch, na may tangke, na ganda sa bulsa in terms of monthly amortizations, I highly suggest you buy this motorcycle, no? Kasi ang cash nito parang 68,000 ata, no? Compare sa bibili ka ng branded na motorcycle kung wala kang budget na pambili. Go for the Cafe 150, hindi ka magsisisi. In terms of parts, I'm not sure kung okay bang parts nito. Kasi hinahanap ko doon yung chain cover niya doon, and hindi available, no? Walang stock. Binilang ko naman siya ng speedometer gear doon sa ilalim. Nakabili pa naman ako sa Motorstar, so okay lang. Yun. So in terms of overall performance ng motor na to, hindi ka mapapahiya. Of course, hindi po ito yung branded na let's say Suzuki Raider or yung mga Sniper 150. Talagang performance bike yun, no? Tumatakbo na maganda yun, mabilis, mahataw, maganda ang makina. Ito, alam mo na budget motorcycle ka kasi yung makina niya, although good performer siya, no? Malakas din siya for the 150 class na China bike, pero masasabi ko dito hindi siya ganong kapino, no? Carburetor medyo hindi ganong kaganda yung mixture ng power niya.
parang paminsan hindi ganun ka powerful, pero okay naman, performing naman siya. In terms of parts, ma-expect mo na sa China bike, kalawangin. So kinakalawang yung mga tornilyo dun, kinakalawang na yung rayos nya, kinakalawang ng mga tornilyo dyan, tapos may mga ilang parts dyan kinakalakalawang na rin. So dapat talaga alaga, like ito, nagdumi na siya, oh. Ayan. Pero overall tong bike na to wala namang issue, no? As is siya. Wala naman akong pinaltan nung kinuha ko. Siyempre proper maintenance, nagpalit na ako ng clutch cable, yung throttle cable pinalitan ko na rin kasi tumaas na yung handlebar nya. So overall this bike is a good bike na pwede mong pamasok sa office, pwede mo ring panglaro-laro bilang isang motorcycle enthusiast kasi itong motor na to, komportable yung upuan niya dahil malapad, nakakaupo, hindi masakit sa puwet sa long rides. Tapos meron kang tangke dito na magigrip ng hita mo pag nakaupo ka. Tapos may clutch ka syempre, may gear ka syempre, transmission, 5 speed dito, 1 down, 3 up, tama, 1 2 3 4 2 3 4, ewan ko, basta 5 speed yan. Tapos ano pa guys, so stock ang shocks nya, okay din, good shocks naman. Ang pinaka gusto ko sa Cafe 150 guys, kung bibili nyo siya, hindi ka na alam bumili ng bullet pipe dahil ito stock bullet pipe na ng Cafe 150. Okay, hindi natin kung makikita pa yung marka nya. Basta yan, may nandito nakalubog dyan na parang nakalagay Motor Star, Ayan. So di ba pagka bumili ka ng ibang Cafe Racer, papalit ka pa ng pipe, ito ang ganda kasi naka bullet pipe ka na, pati elbow mo stainless. Ewan ko kung stainless pero mukhang stainless Ayan, stainless na siya, so hindi ka na magpapalit. Unlike bibili ka ng mga stock branded motorcycle, ang stock elbow nila baka lang, kinakalawang. Nakailang pa elbow na ako ng mga nabili kong Raider 150, Sniper 150, pati mga Vega Force, kasi laging kalawang siya, hindi So kung bibili ka ng Cafe 150 version 2, ang suggested ko lang guys, wala ka na kailangan gawin dito except sobrang minimal lang for safety. Palit ka ng gulong branded kasi madulas yung stock tire nya, no? Ano pa ba? Tapos kung issue mo yung sub-sub na mababang manibela dahil namamanhid yung kamay mo tulad ko, ipataas mo yung handlebar mo na ganyan, okay naman siya unless gusto mo talaga yung Cafe Racer na dapang-dapa yung manibela mo na nandito sa level na to, okay lang, it's up to you. Pero kung katulad mo na ako, mamanhidin yung kamay ko, so taas mo yung handlebar, itong stock na wire nya abot naman yan, so walang putol to, walang duktong. Ang papalitan mo lang, baka palit ka ng clutch cable, baka hindi umabot, at saka definitely papalit ka ng throttle cable kasi ito pang ibang motor to Hindi ko alam kung pang TMX 155 yata to, basta mahaba yan. Okay, so bukod doon wala na. Rear tire, rear brakes, good ang rear brakes nya, powerful naman, nasa tamang adjustment lang dito, so okay naman. Front brake, single piston brake siya, ayan, so tama lang ang grip nya, hindi sobrang lakas. Ako 2 fingers ako mag brake kaya hindi siya ganun kalakas, sakto lang. So overall guys, yung 2024, if you're planning to buy a Cafe version 2, kung ikaw ay nagtitipid, gusto mo ng budget friendly na motor, gusto mo ng well performing na motor, of course hindi branded performing na talagang wow, wala ka na masasabi na walang issue, no? At gusto mo ng Cafe Racer na wala ka na halos papaltan, bili mo tong bike na to guys, hindi ka magsisisi. So yun lang ang ating review for Cafe 150 version 1 2020 model.
So I hope makatulong sa inyo to guys, tong review na to. And yun lang guys, bye for now. Uy guys, so nga pala, tip nga pala, no? Dun sa naka version 1, kung makabili kayo ng copy 150, no? Second hand or brand new, I suggest every 6 months ipalinis nyo yung gear doon dito. Kung cable type kayo, no? Version 1. Kasi pag nagdumi doon, nagbato, nagdebris, mawawasak yung gear doon. Yun ang sakit niya eh. Para hindi na masira yung gear nyo, sayang. Linisan nyo every 6 months. Lalo na kung inabutan ng tag-ulan. Eh, ideally, palinis nyo. Okay? Yan ang issue niyan. Tapos sa version 1, pag lagi kayo napupundihan ng ilaw, palitan nyo guys ng LED. Kasi yung bulb na stock bulb, madaling mapundi. Okay? Kaya, ayan o. Oh, ganda o. Wala nung nagpalit ako ng LED, hindi na napupundi. Nakadalawang palit na akong pundi na bulb niyan dahil parang pumuputok yung bulb niya. Ganon. So yun ang experience ko dito kay KPI 150. May bukod dun, wala naman. All goods. At fuel consumption wise, hindi ko pa subok na subok to guys, pero alam ko ang fuel consumption nito is ranging about 35 to 40 kilometers. So ganito na lang, kumpitin nyo itong latest na biyahe ko, no? Itong 5,017, i-less nyo sa 46,090, tapos i-less nyo itong gas ko. Nasa guhit eh. Yun, i-less nyo, bilangin nyo na lang guys kung anong lalabas nun. Tapos i-divide nyo sa 10 liters kasi no, last time nagpagas ako nito 10 liters to eh. Oo nga pala, tour ko kayo bago natin i-end yung video. Ganito siya guys pagka naka-on yung ilaw nya. LED ng version 1 na brake light. Tapos ito naman yung ilaw niya sa harap. At may park light siya. So yun ang pinakagusto kong feature ng KPI 150, may park light. Tapos ito yung sinag ng ilaw niya.